Yo, good morning, good afternoon, good evening sa inyo. Day, ano na ba ang day ako? Day 12. Day 12 ng ating 100-day challenge. Late tayo nagising. Time check, it's 6:13. Late ako nagising. Hindi kami nagising ni madam, kaya she was supposed to be riding with me, kaya lang late na. Although nagising naman kami 5 o'clock. Kasi syempre 5 o'clock. So I need time to magmuni-muni muna, paupo-upo muna. And actually hindi na dapat ako magbabike ngayong umaga, mamayang gabi na lang sana. Kaya lang mas mahirap, sabi ko, mas mahirap mamayang gabi, mas baka tama rin tayo mamayang gabi. So kaya nilabanan na natin ang ating nararamdamang katamaran. Although my legs is kinda sore, medyo legs natin hindi pa fully recovered. So magchichill lang tayo ngayon. I wanted to do 40, pero tingnan natin if we will convert this 40 into a rest ride. We will see. 40 kilometers natin usually it's taking us 1 hour 45 minutes. So sige, we will do 40. Bahala na. Andito na tayo eh. Talagang na lang talaga. Ito is this challenge, yung 100-day challenge, that what keep me yung alam mo ba na imbis na iisipin ko nakakatamad mag-ride, iniisip ko I started the challenge. So napaka pangit naman, di ba, when I started the challenge tapos we're not even halfway, susuko na ako or mag-give in na yung katamaran natin. It's mostly the reason why I'm not riding is mostly is katamaran. Siguro nakakatamad dahil masakit ang katawan or what, pero usually main reason is yung talagang laziness natin. So yan. At syempre I owe it to you guys, my subscribers, na to finish what I started, diba? Parang just to set a good example to everyone that once you started something, you need to finish it, unless there's a valid reason not to finish it. Yun lang. So ito na, start na tayo ng ating day 12. Let's go. Ayun, pasok na tayo dito sa ating usual spot. Palabas pa lang yung araw. So tsaka medyo may kalakasan din yung hangin, pero okay lang yan. Hindi ko pa alam kung I will do 40, 20 at I do 20, 30 or 40. So titignan na lang natin as the time goes by. Tignan natin kung gaano katindi ang sikat ng araw. So mahirap. Okay din naman na gantong oras tayo magra-ride, kasi unang-una mas maganda yung nasisikatan tayo ng araw. And siguro kahit mga 30 minutes earlier, mga 5:30 ganyan. Then titingnan natin kung makakailan tayo ngayon. But ideally I want to do 40, and most probably I will do 40. Yun, let's go. Yun, so far nakaka 11 kilometers na tayo, 30 minutes. So okay pa naman tayo, hindi naman pagod, hindi naman
yung legs ko naman hindi siya kumbaga hindi siya masakit. Hindi siya sore, hindi siya ganun ka, alam mo yun, ka sore sa iniisip ko. Kasi ngayon my legs are okay. Kasi ano lang siya, nararamdaman mo lang yung, alam mo yung sore legs mo dahil alam mo nagbi-build yung muscle yung ganung type ba na pag nakaupo ka ng matagal at tumayo ka, yun nararamdaman mo dun Pero ngayon okay, mataas na rin yung araw pero hindi pa naman siya mainit, so most probably we will finish 40 or okay, let's set it, we will finish 40 today because that's yan ang minimum ride natin change natin from 30 to 40. So if in case na sumobra na yung init, or you can always stop naman, so it's not written in stone kung ano yung kailangan natin gawin, so depende na lang sa response ng katawan natin. So kaya nga sinasabi ko noon na always listen to your body. Kumbaga if your body says enough, and then it's enough. You can push a little bit more, but if you're feeling na nagiging miserable na, or it's not having fun, it's not fun anymore, stop. Pero pa naman bukas On that note, shoutout tayo sa mga subscribers natin. Salamat po sa inyong lahat sa support. Sa mga bagong subscribers po, welcome po. Sana po may nakakapulutan kayong aral dito sa ating pinagagawa, and sana po nalilibang kayo. Yun. Siyempre yung mga suki natin, alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa support nyo, sa walang sawang pag-support nyo. Mr. and Mrs. Tutuyan ni Adventures, si Antonio tsaka si Ma'am Mary, RJ Candelaria, Happy Pedal, Romsky, Moy, Coach Paul, si Ford Cliff, at sa inyong lahat. Share ko lang, meron kami ni Mrs. na yung content na lagi pinapanood na nagbabike din dito sa Dubai naman siya nagbabike. Si Delphine Kadag. Bro, kung napapanood mo to, shoutout sa inyo, sa'yo, and get well soon. Kasi ang tawag niyan, awareness lang sa mga nagbabike dyan. Si Delphine Kadag nga, he had an accident na broken collarbone, tapos basta para siyang ginulpi o na hazing and he had a broken collarbone. Ayon sa napanood ko sa kanya, andun sa, check nyo na lang yung yung YouTube niya, si Delphine Kadag. Parang he was riding normal because he's typical normal, lagi siya nagra-ride sa main road, and nagra-ride siya while holding camera, ganyan. Pero at that time parang may bumubusina daw sa kanya, masasakyan sa likod, so parang nag-hand signal siya na to pass through, sige mauna ka na, parang ganon. Siguro sabi niya parang hindi niya alam kung ano nangyari, kasi syempre veterano naman to, so using one hand on the handlebar, it's easy, kumbaga hindi na bago sa kanya yun. So parang ganoon. Because of that, siguro nawala yung attention niya sa road, nakasagasa siya ng bato or may lubak, yun bumalentong yata yung bike ngayon, damage yung niya, na broke, may broken collarbone siya. So yun lang, kaya lang natin sa ating mga riders dyan dito, lalo na dito sa UAE or dyan sa Pilipinas, so saan man kayo naroon, ingat lang. So yung accident hindi maiiwasan yan it will come, kaya nga aksidente, it's inevitable, it will happen.
Pero if you can avoid it, let's just avoid it. Or if you could just avoid or minimize the damage that will cause us. So yun na lang ang pwede nating magawa doon. Just minimize the damage na maidudulot sa atin, yung mga unavoidable accident. Syempre, syempre safety first palagi. Iisipin nyo lagi ang kumbaga hindi puro bilis, hindi puro kasiyahan sa road. So always consider other people, yung ganyan, yung especially yung mga nagra-ride sa main road. Minsan kasi hindi rin natin alam kung ano yung temperament ng mga motorista natin. May mga ungas, may mga karamihan naman mababait. Kaya lang may minsan lang talaga na hindi mo maiiwasan na talagang baka may iniisip din o nagmamadali. Kaya yun yata yung binubusina ng busina sa kanya, kaya ganun, na-distract siya. So yan, tsaka doon naman sa yung memorialize nila yung kanilang pagra-ride, gaya ko na nagvi-video while riding. If you can mount your camera to your handlebar better, kahit pa gaano na kayo ka-veterano sa pagbabike, kumbaga kaya nga natin is safety first. If you can avoid kung ma-avoid nyo siya na holding your camera while riding, kasi it's a distraction for us. It's a distraction. Sabi ko medyo distraction sa atin yun. Kaya gagaya nga ito, yung amount sa akin, especially if naka 360 camera naman kayo, you can adjust the POV, the point of view ng camera nyo, forward o nakaharap sa inyo. Mount nyo na lang para safe tayo lahat. Yun lang naman. So again, kay shoutout sa'yo, Delvin Cadag. Yan, paborito siya ng wife ko na laging sinusubaybayan niya lahat ng content nun. Nag-i-edit ako kahapon nung napanood niya, then kinuwento niya sa akin. So sabi ko, grabe. Accident is it's bound to happen. Pero kaya nga dapat i-avoid natin yung mga things that can cause distraction. Para yung natin, yung concentration natin sa road nandun pa rin. Yan lang kung masishare natin. So sa lahat ng riders natin yan sa buong mundo, sa lahat ng mga nagpa-jackers, bikers o whatever, ingat-ingat lang po tayo at dasal-dasal din po. God bless all. Let's go. Yun, medyo masakit na sa balat yung araw. Siguro we will stop at 30 kilometers. Ngayon 26 na tayo, so isang ikot pa. Pero on the other hand, parang bitid So titingnan natin after ng 30 kilometers, tingnan natin if kung gusto ko pa. Medyo makabdi na kasi yung araw. Kaya sige, titignan natin kung makukompleto ba natin yung 40 o we'll stop at 30. Yung, let's go! Ayun. Finally, naitawid natin hanggang 40. Believe me, today is harder than yesterday. Kasi siguro dahil factor dyan yung init. Gusto ko nang tumigil sa 30. Gusto ko nang tumigil sa 35. Awa ng Diyos, naitawid naman natin hanggang 40. Pero it's a struggle. Pero at the end of the day, it's fulfilling kasi yun? Kasi natapos natin yung ating 40 kilometer daily goal. So ayan, naka-exit na tayo. 40 kilometer done, day 12 done. Pauwi na tayo.
Naisip ko lang while kumbaga kasi kinaano ko yung pinipep talk ko yung sarili ko. Because I was really wanted to stop at 30. Then I keep tell myself like, what's another 10? Just 2 more rounds, you'll never, kumbaga, before you know it, tapos ka na. And then, okay, 1 more round. And then, 35 comes, so I want to exit. Then I pep talk myself again. What's another 5 kilometers? What's another round? Okay yan. So, and then finally, naitawid na nga natin. And then, I just realized na medyo, kasi from the beginning, I have a weak mindset na itong pag-ride ko ngayon. Unang-una, hindi tayo nagising ng maaga. We having second thoughts of riding morning ride or evening ride until, yun na, nag-decide tayo ng morning ride. Tapos, ang mindset ko, I will do 20-30 only. I will be rest ride in this. It's, for me, I just realized that it's like a weak mindset. Kumbaga, dapat, yung mindset mo is very strong. Yung, na pag nag-ride ka, na you know you will finish your goal today. Hindi yung pagod ako, rest ride muna, and this and that. We have a schedule for that. If it's not a rest day, it's not a rest day. Yun lang. I just wanted to share that I'm glad that I was able to ma-overcome yung today's weak mindset. So kailangan lang talaga ng strong mind, and then the body will follow. Yun. So malapit na tayo sa bahay. Kaya thank you sa mga subscribers natin na nakaabot dito. Maraming salamat po sa support nyo. And dun sa mga nakakapanood po na hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe na po. I need your help. Malaking tulong po sa atin yan. Ayan. Again, thank you Lord for the safe ride. So malapit na tayo sa bahay. Again, day 12 is done. 40 kilometer done. So see you at day 13. Yan na. And again, ride safe to everyone. Ingat-ingat lang tayo sa pagra-ride para iwas tayo sa aksidente. And yun na, ride safe and good luck to all. Yan na. Home sweet home na tayo. So if you find this entertaining, interesting, and helpful, please like, share, and subscribe. Yan na, let's go. See ya.